Hello guys, good morning! For today's video ay ipapakita ko nga sa inyo ang mahiwaga naming hagdan. Wow. At syempre, umakyat na rin yung prinsesa. So, yan nga guys. Bumaba nga pala ako kasi kukunin ko yung camera ko. Oh, charo. Then, ayan na naman guys. Umakyat na ako sa panibagong hagdan. So, may nakabang na ngang abaya. So, ayan na nga guys. Nakabang naman sa akin yung abaya na yan. So, syempre, babalik na naman tayo ulit para kunin ang ating cellphone. So, ayan. Mahirap nga talaga pag wala tayong cameraman. So, ayan guys. Aakyat na naman tayo sa pangatlong palapag ng ating mahiwagang hagdan. So, syempre, ganado tayo. Energetic dapat. Pero guys, dyan lang yan sa video. At napag-isipan ko nga gumawa ng ganitong content. At makita nyo naman yung characters ko. Charot. So, ayan na nga guys, pag bumaba kayo ng hagdan namin or umakyat kayo, yan yung makikita nyo, yung puno ng dead. So, ayan guys, may nakaabang na sa amin na ang mga armas para sa pang-araw-araw namin na ginagamit dito sa loob ng bahay. O, syempre, pinakita ko na rin yung hagdan namin na merong malaking kabinet na nakasagabal. So, ayan nga guys, pinakita ko sa inyo yung washing area namin. At yung sampayan namin. At saka kasama na rin dito yung stock room. At syempre, yung katabi yung kwarto namin. At syempre, hindi ko na itutur mabuti sa inyo kasi hindi naman siya kaganda. Ang importante, meron lang naman kaming matulugan. So, ayan nga guys, tama na yung pagtutur ng kwarto natin. Ito na nga, naglagay na nga ako ng mga puting damit sa washing para naman matapos na ito dahil meron pa akong isusunod na mga dekulay na ilalagay. So, iwawashing muna natin tong mga puti. At sa mga oras nga na ito, nahirapan ako yumuko dahil sobrang maliit lang yung space ng washing namin dito. Pero kung napapansin nyo, napakalaking bahay na to. Pero pagdating dito sa washing area talaga, maliit yung pagka-space talaga niya. Ayan nga guys, kung napapansin nyo, hinihiwalay ko nga ang puti sa decolor. Una ko muna ilagay sa washing ang mga puti bago yung dekulay. Mamaya na yung dekulay pagkatapos ng puti. At minamadali ko na rin ang aking gawain dito dahil meron pa akong paplansyahin na abaya habang tulog pa ang aking alaga dahil pagkagising na tatawagin ako nun at magpapagawa ng kanyang breakfast. So ayan na nga guys. At pagkatapos ko nga nito, magpaplansya ako ng abayang nakaabang sa hagdan kanina. So ayan na nga guys, yung sinasabi ko sa inyong abaya. So yan nga pala guys, yung abaya na ginagamit nila kapag lumabas sila ng bahay or kaya meron silang makasalamuhan ng mga lalaki. Kasi bawal silang makita ng lalaki kung walang suot sila ng ganyan. At yung tawag nga pala sa ginagamit nila para sa ulo nila ay yung shela. And then yung mahabang dress, ang tawag naman dito ay abaya. At sa tuwing na namamalansya ako guys, natatakot nga kasi ako dyan sa plancha na yan pag ginagamit kasi kapag ginamit mo siya, dumidikit na yung ano niya, yung parang bakal niya, dumidikit na sa damit. So, nilalagyan lang po namin yan ng kandila para naman dumulas at hindi kumapit sa tela yung kanyang bakal. Kasi nakakatakot na po talaga yan kapag ginamit. Lalo na kapag overheat na yung plancha. At pagkatapos nga nito, hintayin ko na lang na magising ang aking alaga na tawagin ako at para gumawa ng kanyang breakfast. Dahil pagkatapos gumawa ng breakfast niya ay maliligo na rin ako kasi hindi pa ako nakaligo simula nang bumaba kami kanina ng madaling araw. Ayan guys, pansin niyo yung abay ng aking alaga. Sobrang laki po talaga niya. Lalo na po yung ironing table ko ay maliit lang. So, ilang beses po ako niyan tuwad baliktad dahil sa lapad lang naman kasi ng abaya na yan. So, ayan guys, nahihirapan talaga ako. Kasi yung ironing namin ay maliit lang siya masyado. Kaya, ilang beses ako magbaliktad ng kanyang abaya dyan. Pero lahat ng gawain ay ini-enjoy ko na lang. So, ayan na nga guys, matatapos na tayo at isasampay na natin to at ilagay sa kanyang kwarto. Kapag makasuot sila niyan, pwede na sila makahalubilo sa labas, makasama mga lalaki, kapag meron na silang suot na ganyan. So, ayan sila guys, pag nasa labas. Tapos nga nito guys, hintayin ko na lang ang tawag ng aking alaga. So, ayan na nga guys, bumaba na ako. Syempre, ilang segundo lang naman at gumising na rin siya. Kasi yung pasok niya is 11 na maalis yan dito ng bahay. So, ayan guys, gumawa lang ako ng simpleng ano lang dahil nagmamadali na rin siya at wala na daw siyang oras. Walang oras dahil tulog ng tulog. At yung ni-request niyang breakfast ay egg with sandwich. So, ayan na guys. At minsan, nagtataka na rin ako sa sarili ko na bakit sa akin lagi nagpapagawa tong alaga naming babae sa akin lagi. At siguro nga hindi sila magkasundo ng kasama ko dito at bakit lagi na lang sa akin siya nagre-request lalo na sa umaga sa tanghali. Ako lahat ang nag-aasikaso sa kanya. At buti na lang mabait ako at hindi ako nagre-reklamo sa aking kasama kasi alam ko na rin na mas malakas ang alaga ko sa akin mag-request dahil ako ay masunuring bata. Charot! At syempre, nasanay na rin ako kaya hindi na rin ako nagre-reklamo sa kanyang mga nire-request sa akin. So, minsan okay, minsan hindi naman dahil naman minsan nakakairita sila or minsan okay naman sila. At pasalamat na lang tayo at mababait sila at hindi sila nanarkit ng mga kasambahay nila. So, di ba napakaswerte natin na may mga ganitong amo na mababait. At alam nyo ba guys, masilan sila sa amoy ng mga pagkain dito kaya ang mga kusina talaga nila ay nakasiparit sa loob ng bahay. So, lahat ng bahay dito ay
ay merong kusina sa labas ng bahay dahil kung merong mabahong niluluto or mga maamoy na mga niluluto dyan, sa labas nagluluto ng mga pagkain dahil napaka-sensitive nila sa amoy ng kanilang pagkain mismo. Ayan na nga guys, pagkatapos nga nito ay dadalhin na naman natin sa kanya sa taas. So, bread lang nga pala yan at tubig yung ibibigay natin dahil nagmamadali na din siya. So, paano ba yan guys? Hanggang dito na lang tayo. Thank you so much for watching. Hanggang sa muli. Bye-bye!